Para sa mga magulang na sabik magkaroon ng anak, lahat ng baby ay hulog ng langit. Mapasarili nilang dugot laman o anak lamang sa puso't isipan, handa mong ibigay ang buo mong pagmamahal. Pero paano kung ang anak na pinakamamahal mo ay meron palang daladalang madilim na pagkatao? Ano kaya ang gagawin mo? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Blood is thicker than water. Pero sa panahon ngayon, mahalaga pa ba yon? May pamilya na palaging nag-aaway kahit pa magkakadugo sila. At meron din namang hindi magkakapamilya sa dugo, pero tunay at wagas ang pagmamahalan. Sa kaso ko, nag-ampun kami ng asawa ko ng isang batang hindi namin kamag-anak. Ni ang kanyang mga magulang ay hindi namin kilala ng lubusan, pero nagawa namin siyang mahalin na parang tunay na sa amin. Buong pagsasama namin ay naging maayos at maganda, ngunit ang hindi namin alam kung kailan may edad na kami saka pa nagkaroon ng dagok sa buhay. Ikinuwento ko to sa aking anak at siya ang sumulat ng buo dahil may edad na ako. Ako po pala si Cynthia at ito ang kwento namin ng asawa kong si Roddy at kung paano namin hinarap ang isang kakaibang pagsubok. Roddy! Pakisara naman ang mga bintana at sobrang lakas na ulan. Diyos ko! Sana naman hindi tayo bahain nito. Kundi talagang maglilimas na naman tayo ng sahig. Eto na, isasara na. Mabuti na lang talaga at wala tayong manganganak ngayong gabi. Masyadong malakas ang bagyo. Masarap mamaluktot sa kumot. Aray ko, bakit mo naman ako hinampas? Ay naku! Ano mong bawal sabihin yan dito sa klinik kapag ganitong ayaw na sana natin ng pasyente? Lintik ka talaga! Pasensya naman. Nabigla lang ang bibig ko. Eto, halikan mo para puwera usog. Diyos ko, Roddy! Ang tanda mo na kung makahirig ka pa ng ganyan. Sus, wala namang makakakita sa atin eh. Tamang-tama at malamig ang panahon. Sabay tayong mamaluktot sa kumot. Ang tanda-tanda mo na, ang hilig mo pa rin. Sus, ikaw nga tong green-minded. Mamaluktot lang sana sa kumot ang gusto ko pero kung may mas maganda kang suggestion, pwede naman. Lintik ka talaga. Isara mo na nga ang bintana at sobrang lakas ng hangin. Papasok ang tubig. Ay, ayan na nga bang sinasabi ko. Tingnan mo't may kumakatok na. Ay, teka. May pasyente ba tayong kabuanan ngayong buwan? Sa pagkakaalam ko, wala. Ay, gusto ko na sanang magpagulong-gulong sa higaan kasama ka eh. Manahimik ka nga muna at ikalman mo yung kamanyakan mo. Tara na at baka emergency. Tulong! Pakiusap. Tutulungan niyo po ako. Ay hala, Diyos ko. Basang-basa ka eh. Pasok ka. Dalian mo. Roddy, kumuha ka ng tuwalya. Ay, siya. Sige. Teka, dadalian ko na. Sakit po ng tiyan ko. Ma'am, manganganak na po ako. Teka lang iha ha. Kumalma ka na muna. Wala ka bang kasama? Wala po. Maupo ka na muna rito. Hindi na po. Lalabas na po. Hala, Diyos ko. Ano na nga pumutok ng palubigan mo? Roddy, lalabas na! Dali! Kaya mo pa bang maglakad hanggang sa labor room? Hindi ko na po talaga kaya. Dito na po. Ay, Diyos ko. Huwag kang hihiga dyan. Huwag kang hihiga. Diyos ko, nahiga na nga. Roddy, lintik, halika na! Heto na nga. Iha, ibuka mo ang mga hita mo para ma-check ko. Lalabas na po talaga. Kapag hindi ko po pinilit, lalabas na siya. Roddy, gamitin mong tuwalya pansalo sa bata. Sige na, ibuka mo na. Eto na. Umihilab na Nandito po. nga. Isang mahabang hira na lang. Ay, salamat sa Diyos. Isang magandang batang babae ang anak mo. Ang anak ko, normal po ba siya? Ha? Oo, normal siya. Salamat. Maraming salamat po. Kukunin ko ang paggupit ng umbilical cord. Pagkatapos linisan na natin sila, Cynthia.
Mabuti pa nga. Kailangan ding makaligot makapagbihis itong si... Ano nga bang pangalan mo, Iha? Amelia po. Sa 2 dekada kong pagiging isang kumadrona, ito ang unang pagkakataon na nagpaanak ako sa sahig ng klinik ko. Mabuti na lang at maayos kong napaanak si Amelia kahit na hindi ko siya kilala at wala siyang check-up sa akin. Sa dinami-dami ng mga nagpapacheck up sa klinik ko, natatandaan ko ang mga mukha, pati na ang mga pangalan nila. Kaya alam kong hindi ko siya pasyente. Pero hindi ko na muna siya kinuwestiyon dahil ayokong ma-stress siya lalo na't kakapanganak pa lang niya. Noong gabing yon, pagkatapos niyang manganak, hindi ko pa muna siya kinausap. Pinatulog ko na muna siya para magkaroon siya ng sapat na lakas bago ko siya gisahin ng mga tanong. Kinabukasan, maaga akong nagising para asikasuhin silang 2. Cynthia, nasaan kaya ang nanay nitong bata? Hindi niya iiwanan ng anak niya kaya malamang na nandyan lang sa banyo. Sa bagay. Teka, tignan mo Cynthia. Napakagandang bata, ano? Kaya nga, maputi at matangos ang ilong, makapal pang buhok. Ano kaya naging itsura ng anak natin kung nabuhay siya? Ay, wag na nating alalahanin at nalulungkot lang tayo. Ang mabuti pa, katukin ko na muna sa banyo para tawagin yung nanay niya. Mukhang gutom na itong bata iyak na ng iyak. Kakargain ko na muna siya. Teka, Amelia? Amelia, nandiyan ka ba sa banyo? Hindi sumasagot. Hindi nga Paano kaya yan? Teka, ako kakatok at baka kung ano na nangyari sa kanya dyan. Bakit ba kasi hindi niya tayo tinawag kung magbabanyo pala siya? Akin ang bata. Katukin mo at kung hindi pa rin sasagot, buksan mo lang pinto. Amelia! Ano bang nangyayari sa'yo dyan? Yung anak mo rito, iyak na ng iyak. Amelia! Pursay mo nang buksan. Baka mamaya kung ano nang nangyari sa kanya Sige, umatras ka na muna. Teka, hindi naman nakalakang pinto. Wala naman siya. Ano? Kung ganun, nasa na siya? Hindi naman siguro niya iiwanan ng baby niya at saka yung bayad niya. Paano kung umalis na siya at iniwan niya ang bata? Naku, wag naman. Kawawa naman itong baby kung mawawalan siya ng nanay. Ang mabuti pa, maghintay na muna tayo. Baka naman umuwi at nagtawag ng kasama. Ang mabuti pa, magtatanong-tanong ako sa labas kung may nakakita ba sa kanya. O sige, padedidein ko na lang sa bote itong bata. Mabuti na lang at may tanda tayong bote at gatas dito. Sinubukan naming hanapin si Amelia, pero wala ni isa ang nakakitang lumabas ito ng klinik namin. Kaya siguradong madaling araw pa lang umalis na siya. Pero kahit na ganon, naghintay pa rin kami sa pagbabalik niya hanggang sa inabot na ng ilang araw ang paghihintay namin. Pero ni anino niya ay hindi na namin nakita. Rodi, dalhin na kaya natin ang batang to sa barangay. Kung hindi na siya babalikan ng nanay niya, baka hinahanap naman pala siya ng tatay. Ay, Cynthia, hindi mo ba naisip na baka kaya siya umalis dahil wala na siyang ibang pupuntahan? Alam mo, sa tingin ko wag na muna nating ibigay sa barangay. Tayo na lang muna ang mag-alaga sa kanya. Nahihibang ka na ba, Rodi? Hindi sa atin ang batang yan. Alam ko, pero nakakamiss na kasing magkaroon ulit ng baby. Mga anak natin may mga kanya-kanya ng buhay. Baka naman pwedeng sa atin muna siya. Ay talaga naman Hindi talaga matatawaran yung hilig mo sa mga bata. Kung hindi lang siguro ako hirap magbuntis, baka tinauntaan mo na ang pagbuntis sa akin Ay, siyempre. Sino bang hindi matutuwa sa mga bata? Ay, tignan mo nga naman, Ay, napakaganda niya, hindi ba? Ang ganda mo, Amy. Amy? Tawagin na muna natin siyang Amy. Ang nanay niya ay si Amelia. Kaya siya Amy. Sa ganung paraan, hindi natin malilimutan ang pangalan ng nanay niya para pag dumating ang araw na bumalik siya, natatandaan pa natin, hindi ba? Mahihirapan tayong mag-alaga ng bata, Rodi. Alam mo, may edad na tayong. Malapit na ako mag-senior. Kaya pa natin, Cynthia. Sige na. Baka kaya iniwan siya sa atin dahil siyang natitirang purpose sa buhay natin. O siya, sige na. Mapilit ka Huwag lang sana nating pagsisihan ng pag-alaga sa kanya. Ayoko sanang mag-alaga ng batang hindi ko naman anak o kahit kamag-anak man lang. Natatakot kasi ako na baka ma-attach ako sa batang hindi ko naman kaano-ano na sa puntong pagdating ng araw
at kailangan na niyang mawala sa akin, masasaktan ako. Pero dahil mapilit si Roddy, wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang bata. Lumipas ang mga araw, buwan, hanggang sa naging taon, pero hindi na talaga binalikan ni Amelia ang anak niya. Kaya wala kaming nagawa, kundi ang palakihin na lamang ang bata. Hindi naman naging mahirap ang pagpapalaki sa kanya. Mabait siyang bata at masunurin, bukod sa napakaganda niya talaga. Kaya naman tuwang-tuwa sa kanya kahit ang mga anak namin. May mga pagkakataon pang ang hinihiram nila si Amy. 7 taon ang matuling lumipas at tuluyan na nga naming inangkin si Amy. Sobrang mahal na mahal namin ang bata. At para sa amin, kung darating man ang araw na balikan siya ng kanyang ina, hindi namin siya basta ibibigay lang. Oh, Roddy, siguraduhin mong mababantayin mo ng maayos tong si Amy, ha? Lagot ka talaga sa akin kapag nangyari ulit yung nangyari nung nakaraan na pinabayaan mo siya. Ito naman, di ko naman siya pinabayaan. Nalingat lang ako ng kaunti eh. Kung bakit ba kasi gustong-gustong sumama sa'yo nitong batang to eh. Sa akin ka na lang sumama, Amy. Ibibili kita ng bagong manika. Halika na, sige na anak. Ayoko pong sumama sa inyo sa loob ng palengke. Nagugutom lang po ako kapag nakikita ko po ang mga manok doon. Ano? Paano ka naman nagugutom sa mga manok na naroon? Hilaw yon. Ito talagang bata na to, oh. Mukha pong masarap eh. Naiisip ko pong lechon manok yung mga manok sa loob. O siya, sige na. Sumama ka na sa tatay mo at baka magutom ka pa. Pero huwag kang mag-alala. Manok ang bibilihin ko ngayon para naman sumaya ka pagka-uwi nyo ng tatay mo. Talaga po? Anong luto pong gagawin mo, nanay? Secret muna. O sige na, papasok na ako sa loob ng palengke. Mag-ingat kayo, ha? Ay, teka lang, Cynthia. Ano yung nagkakagulo roon? Ha? Oo nga, ano? Nagkakagulo nga. Teka, tignan natin. Hala, anong nangyari sa mga baboy? Ay, mukhang inatake ng mabangis na hayop yan ah. Oo nga, nakakatakot naman yan. Naku, tama ang desisyon ko na magmanok muna ngayon. Ay, tama. At baka gawin pa nilang double dead yan. Ay, nako. Hindi na kami pwede makichismis pa dyan. Balitaan mo na lang kami at baka di na kami makaabot ng tanghalian kung di pa kami aalis ngayon. O siya, sige, mag-ingat kayo. Tuluyan na ngang umalis si Roddy at Amy patungo sa isang batang ina na nabalitaan naming balak magpalaglag ng bata. Kapag may ganoong sitwasyon, gusto naming solusyonan ni Roddy. Kaya binilinan ko si Roddy na mag-offer na libre na ang lahat sa lying-in. Huwag lang niyang ipalaglag ang bata. Hindi ko na masyadong pinansin pang nangyari sa palengke. Basta't dumiretso na lang ako sa tindahan ng mga manok at dumiretso na lang din pauwi. Wala na rin kasi akong panahon para makichismis pa dahil may pasyente rin ako sa lying-in clinic. Nanay! Nandito na po kami ni tatay! Ay, salamat naman at nakauwi na kayo ng tatay mo. Halika nga rito at yayakapin ka ni nanay. Naku, na-miss kita. Mga hasi-masi mo na. Nanay naman Pero eh. ang sarap mo pa ring amuyin. Para naman pong hindi tayo nagkita kaninang umaga. Kahit na, nakakamiss na nandito ka. Walang makulit na takbo ng takbo sa klinik. Ay, sus. Samantalang saway ka ng saway kapag nandito siya. Nakakamiss din palang magsaway. Siya nga pala, kumusta yung binisita mong buntis? Magpapacheck up na ba siya rito? Susubukan daw niyang pumunta. Naiiya raw kasi siya dahil wala siyang pambayad. Naku, kawawa naman. Sinabi mo bang libre ng lahat bukod sa mga damit ng bata? Oo, pero ayaw talaga. Gusto pa rin talagang ituloy yung pagpapalaglag sa bata. Sabi ko nga, kapag ginawa niya yon, ay naku, isusubong ko siya sa mga otoridad. Kawawa naman. Mukha talagang problemado sila. Sinigawan pa nga po si tatay kanina eh. Ha, talaga? Ano sinabi ng tatay mo? Ang sabi po, bakit? Kayo ba ang magpapalaki sa anak ko tulad ng pag-ampon nyo kay Ami? Ganun po ang sabi. Ampon lang po ba ako, Nay? Naku, tama lang na wag na lang natin tulungan yun, Roddy. Matabil naman palang dila. Kaya nga hindi ko na pinilit. Di naman nga tayo magpapalaki sa anak niya kahit na tulungan natin siya. Kaya hayaan na lang natin sa kung ano man ang gusto niyang gawin. Naku, ang mabuti pa nga. Tara na at kumain na tayo ng hapunan. Nagluto ako ng pininyahang manok. Wow!
Gusto ko po yan. Alam ko, kaya nga yun ang niluto ko. Halika na anak, kumain na tayo sa loob. Mabuti na lang po at walang dumating na pasyente. Makakakain tayo ng matiwasay. Ay nako Amy, bawiin mo yung sinabi mo. Baka matuloy. Paano ko naman po babawiin yun? Nasabi ko na po. Hayaan mo na. Hindi kasalanan ng bata na nagmana siya sa'yo. Oh, bakit naging mana bigla sa akin? Ganyan ka rin kasi noon. Halika kayo, baka mamaya magkatotoo pa. O tara na, paunaan tayong makarating sa sala. Tay, madaya naman po eh. Mahaba po ang bias nyo. Hindi ko pinagsisihan na inampon namin si Amy. Simula nang dumating siya sa buhay namin, muling nagkaroon ng sigla ang malungkot na buhay namin ni Roddy. Lalo pa at isa-isa nang bumukod ang mga anak namin. Siguro nga, tadhana na rin ang naglapit sa amin kay Amy dahil sa dinami-rami ng klinik, sa amin pa napadpad ang nanay niya. Habang nasa kalagitnaan ng masayang kainan, naputol ang maganang pagkain namin nang may marahas na kumatok sa pinto. Pare-parehas kaming nagkatinginan. Laglag ang balikat ko na napabuntong hininga. Ay, sumpa talagang magsabi ng mabuti na lang. Ako na magbubukas ng pinto. Wag na, ako na bahala. Tapos naman na akong kumain eh. Siya sige. Tatapusin lang namin yung pagkain. Pagkatapos susunod ako sa'yo. Sino yan? Amelia? Anong ginagawa mo rito? Aling Cynthia, pwede po bang pumasok? May kailangan lang po akong sabihin sa inyo na isang mahalagang bagay. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Diyan tayo mag-usap sa labas. Hindi po pwede rito. Baka may makakita at may makarinig sa atin. Kung nandito ka para kunin ang anak mo, hindi na namin siya ibibigay sa'yo. Lumaki na siya sa amin at siguradong hindi na siya sasama kapag kinuha mo siya. Hindi ko po siya kukunin. Maniwala po kayo. Kung hindi po talaga pwedeng pumasok, ibibigay ko na lang po ito sa kanya. Ano yan? Ipasuot niyo po sa anak ko. Protection niya po yan mula sa masasamang lalapit sa kanya. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Matapos ang pag-iwan mo sa kanya, bibigyan mo siya ng, isang anting-anting? Pakiusap po. Malaki ang tiwala ko sa inyo, Aling Cynthia. Pinrotektahan niyo ang anak ko sa loob ng 7 taon. Kaya sigurado akong patuloy niyo pa rin siyang poprotektahan. Alis na po ako. Sana po ipasuot niyo yan sa kanya. Gulong-gulo ang isip kong pumasok pabalik sa loob ng klinik habang hawak ang kwintas na mukhang anting-anting o kaya naman ay mutya. Kulay puti yun, parang perlas pero hugis luha. Tahimik akong naglakad pabalik sa sala kung saan kumakain sina Roddy at Amy na walang kaalam-alam sa kung sino ang nakausap ko. Nagpanggap ako na ayos lang ang lahat pero kahit pala magpanggap ako, alam na alam ni Roddy kung may iniisip akong problema. Dahil pagkatapos naming kumain at nang makatulog na si Amy, agad niya akong tinanong. Alam ko may problema, Cynthia. Sabihin mo sa akin kung ano yan. Hindi mo dapat kinikim-kim lang kung may iniisip ka. Roddy, kasi kanina dumating si Amelia. Si Amelia baka mo? Yung tunay na nanay ni... Oo, siya nga. Pero hindi niya balak kunin si Amy. Kung ganun, bakit bigla siyang bumalik matapos ang ilang taong nawala siya? Huwag mo sabihin humingi siya ng pera. Hindi. Binigay niya ito sa akin. Teka, luha ba yan ng Serena? Luha ng Serena? Totoo ba yun? Patingin nga ako. Bay, totoo nga ito. May ganito ang nanay ko. Pero bakit binibigay niya ito sa'yo? Ang sabi niya sa akin, ipasuot ko raw kay Amy. Hindi ko naman alam kung ano ito. Basta ang sabi niya, magiging proteksyon daw ito para sa anak niya. At saan naman siya dapat protektahan? Mula sa mga masasamang elemento? Ano ang kanto? Aswang? Naku, Roddy! Kung naririnig ka lang ng mga anak mo, siguradong pagtatawanan ka, may aswang ba talaga lalo na sa panahong ito? Ang mabuti pa, ipasuot na lang natin sa kanya para wala maging problema. Maganda naman ang itsura nitong luha ng Serena. Hindi siya halatang anting-anting. O sige, kung sa tingin mo yan ang magandang gawin eh. Noong gabing yon, sinuot ko nga kay Amy ang kwintas na ibinigay sa akin ng nanay niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit para bang
may naguudyok sa akin na ipasuot na yun sa kanya kahit na pwede namang pagkagising na lang niya. Buong gabi kasi akong hindi mapakali sa kaiisip tungkol sa biglaang paglitaw ni Amelia. Hanggang sa kinabukasan, isang nakakatakot na balita ang bumulabog sa buong barangay namin. Cynthia, hindi ka maniniwala sa nabalitaan ko. Ha? Bakit? Ano nangyari at bakit natataranta ka? Kasi teka lang, kasi, yung aalokay sana natin na libre na ang check-up at panganganak dito sa klinik natin. O nung nangyari? Pumayag na ba siya? Hindi. Paano siya papayag kung patay na siya? Ano? Paano namatay na siya? Kahapon lang nakausap mo pa. Yun nga, natagpuan siyang patay sa may tabing ilog. Puno ng galos at ang mas nakakakilabot pa, wakwak ang tiyan niya. Diyos ko, paano nawakwak? Ang sabi, may aswang daw na kumain sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Dahil bukod sa wakwak ang tiyan niya, wala na rin ang bata. Diyos ko, natupad nga ang gusto niyang mawala ang bata pero pati ang buhay niya nawala. Hindi yun ang kinakabahala ko, Cynthia. Baka talaga may dahilan kung bakit binigyan ni Amelia yung anak niya ng kwintas sa may luha ng Serena. Baka may aswang nga. Kung ganon, siguro dapat kumonsulta tayo sa albularyo. Sa tingin mo? May nakausap akong may kakilalang albularyo. Pero sa kabilang baryo pa yun. Ayos lang. Kung kinakailangan, gawa natin ang paraan. Teka, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Ang totoo niyan, hindi kasi ako mapakali. Kagabi pa ako hindi makatulog sa kakaisip ng tungkol sa binigay ni Amelia. Nababagabag talaga ako. Hindi naman kasi magbibigay ng ganyan ang nanay niya nang walang dahilan. Hindi ba? Dahil sa matinding pag-aalala, lalo na sa nangyari sa kabarangay namin, dinayo namin ng kilalang albularyong sinasabi ni Roddy. Sinadya naming umalis nang pumasok na si Amy sa eskwelahan dahil ayaw naming malaman niya kung ano man ang nangyayari. Masyado pang bata si Amy para malaman ang mga ganitong klaseng bagay. Pagdating namin sa kabilang baryo, kaagad naming nahanap ang albularyong tinutukoy ng lahat. Ang sabi sa amin, magaling daw talaga siya. Kaya kilalang kilala siya ng kanilang baryo. Tao po! Tao po! Sino po sila? Pasensya na iho. Pwede mo bang tawagin ang lolo mo? Nako ma'am, delikado po kapag tinawag ko pa ang lolo ko. Ha? Bakit naman? Nasa hukay na po . Nakakilabot naman kung tatawagin pa po natin siya. Bakit po ba? Ano po bang kailangan niyo sa lolo ko? Kasi, ang sabi, may magaling na albularyo daw na nakatira dito. Baka ang tatay mo? Wala na rin po yung tatay ko. Kung kailangan niyo po ng albularyo, ako po yata yung hinahanap niyo. Ha? Isa kang albularyo? Opo, hindi po ba pwede? Hindi. Wala naman akong sinasabi. Nabigla lang ako dahil akala ko may edad na yung sinasabi nilang magaling na albularyo. Di ba? Parang ang bata mo pa para maging isang albularyo. Sana po tanggalin na natin ang maling konsepto na kapag magaling na albularyo, may edad na. Pero okay lang. Natural lang naman po sigurong magulat kayo, lalo na at ang bata at ang gwapo pa ng albularyong nakatagpo nyo. Oo naman. Biro lang po, Nay. Alina po kayo, pasok po kayo. Mag-asawa po ba kayo? Oo, asawa ko siya. Kung ganun, sino po sa inyo magpapakonsulta? Hindi kami kundi yung anak namin. Anak nyo po? Sino po sa 3 anak nyo yung papakonsulta nyo? Paano mo nalamang 3 ang anak namin? Hula lang po. Dito po kayo sa puan. Kukunin ko lang po yung pangtawas ko. Cynthia, sa tingin mo ba hindi budol ang batang albularyong yon? Di ba parang masyado pa siyang bata? Kasasabi niya lang kanina. Duda pa rin ako . Kung duda po kayo sa akin, hindi ko po kayo kayang tulungan. Naku, hayaan mo ang asawa ko. Naniniwala ako sa'yo. Mali bang makaramdam ng pagdududa, lalo na bagong kakilala pa lang naman. Pumunta ho kayo rito ng kusa, kaya hindi kayo dapat nagdududa ng ganyan. Pakisabi na lang po sa akin kung tutuloy pa ba tayo sa pagtatawas o hindi na. Roddy, lumabas ka na muna ron kung wala kang tiwala sa kanya. Baka kasi maapektuhan ang pagtatawas niya. Hindi. Dito lang ako. Gusto ko malaman kung magaling ba talaga siya o hindi. Alam ko pong naniniwala kayo sa mga albularyo, pero duda ka lang sa kakayahan ko dahil bata pa ako. Ipapakita ko na lang po sa inyo para mabawasan na yung pagdududa nyo.
Tinanong ni Berto ang pangalan ng ipatatawas pagkatapos ay nagsimula na siya. Habang ako naman, sinisiko si Rodi para hindi siya magsalita. Naiinis ako sa kanya dahil siya ang naghanap ng albularyo at ngayong nakahanap na nga kami, siya pa ang nagdududa. Minsan hindi ko rin talaga siya maintindihan eh. Pagkatapos ipatulong ni Berto ang kandila sa tubig, nakaramdam ako ng kaba dahil sa pag-iling niya habang binabasa ang naging resulta ng pagtatawas. Para bang hindi magandang nakikita niya. Anong nakikita mo, Berto? Hindi niyo ba alam kung sino yung mga magulang ng batang inampon niyo? Ako ang nagpaanak sa nanay niya. Kaya lang, iniwanan niya ang bata sa akin pagka panganak pa lang niya. Ang tatay po ba niya? Kilala niyo po ba? Yun ang hindi ko alam. May malaking problema ba sa mga magulang ng bata? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo to pero may malaki ho kayong problema. Pwede ba diretsuhin mo na lang kami? Ayos lang kung paano mo sasabihin sa amin. Tatanggapin namin kung ano man yan. Kalahating aswang po yung batang inampon nyo. Ano ka mo? Paano nangyari yun? At saka, kung aswang ang anak namin, edi sana namatay na siya dahil paborito niya ang bawang. At may asin din ang mga kinakain namin. Parang kalokohan naman yata yan. Kalahating aswang lang po siya. Pwedeng kaya hindi siya nagkakaroon ng kahit na anong reaksyon sa bawang at asin dahil mas dominante ang dugong tao niya kaysa sa dugong aswang. Maswerte po siya kung ganon. Sigurado ako sa nakikita ko. Lalo na po't nalalapit na yung pagdating ng tatay niya. Gusto siyang kunin ng tatay niya at kayo lang po yung pwedeng pumrotekta sa kanya para hindi siya makuha nito. Ang kwintas. May nakita akong kwintas. Kwintas ba na may luha ng sirena? Opo, pinaghirapan yun ng nanay niya para lang makuha. Ang kwintas na yun, kailangan niyong ipasuot sa kanya sa lahat ng oras dahil yun po yung magiging proteksyon niya mula sa kanyang ama. Pero may problema. Anong problema? Hindi kayo mapoprotektahan ng proteksyon na meron ng bata. Kaya kailangan niyo mag-ingat. Pero kung gusto niyo magkaroon ng proteksyon, pwede kayong bumili sa akin. Murang-mura lang. Sa halagang 1,000, mapoproteksyonan na kayo nito mula sa lahat ng uri ng aswang. 1,000? Bakit parang sobrang mahal naman yata niyan? Ay, sinasabi ko na nga be. Peke ang batang yan. Ang mabuti pa, Cynthia, umuwi na tayo. Maghanap tayo ng iba na siguradong hindi tayo lolokohin. Pero Rodi, sa tingin ko dapat subukan natin. Mag-aakselan tayo ng pera dyan. Cynthia, halika na. Umalis na tayo. Sigurado ho ba kayong ayaw niyong bumili? Hindi basta-basta po yung makakalaban yung aswang. Sa'yo na yung proteksyon na sinasabi mo. Kaya kong protektahan ang pamilya ko kahit na wala yan. Sige ho, kayo ang bahala. Halika na, Cynthia. Lumabas na tayo. Aray ko, Rodi! Bakit mo ba ako Ba't mo kinakalagkad, hoy? Ikaw naman ang nagsabing maghanap tayo ng albularyo, hindi ba? At saka, ikaw rin ang nakahanap sa kanya. Ano problema mo? Bakit ngayon ayaw mo maniwala? Naniniwala ako sa mga albularyo. Pero sa batang yon, naku, iba ang pakiramdam ko. Parang inuuto niya lang tayo 1,000 para sa proteksyon. May ganun ba talagang klase ng albularyo? Sa pagkakaalam ko, libre ang panggagamot nila at ang bayad lang na pwede nilang tanggapin ay donasyon. Kapanahunan pa ni Kopong-Kopong yung sinasabi mo Ano kung nag-iba ng mga albularyo ngayon? Abay, syempre kailangan na rin nilang mabuhay, ano? Paano sila mabubuhay kung hindi sila binabayaran? Basta, iba ang kutob ko sa albularyong yon. Tara na, umuwi na tayo. Magtatanong-tanong ako sa iba ko pang kakilala kung meron pa bang ibang albularyo na pwedeng tumulong sa atin. Kapag si Rodi na ang kumontra, wala na talaga akong magawa. Ang asawa ko kasi ay yung tipo ng tao na palabiro. Pero sa kabilang banda, hindi siya basta-bastang nagtitiwala sa kahit na sino. Mahirap kunin ang tiwala niya at kung siya na ang nagduda, madalas ay sinusunod ko na lang. Sinundo na muna namin si Amy sa eskwelahan niya bago kami tuluyang umuwi. Alam kong ramdam ni Amy ang tensyon sa pagitan namin ng tatay niya dahil hindi kami nagkikibuan. Pero bilang respeto sa amin, hindi siya nagtatanong. Kinagabihan, nang tulog na si Amy sa gitna namin ni Rodi, doon pa lang kami muling nagkausap. Tignan mo naman ang anak natin, Cynthia. Napakabait niya. Para lang sabihan ng siraulong yun na isa siyang kalahating aswang. Oo na, Rodi. Naiintindihan ko ng punto mo. Kaya pwede bang wag na muna natin pag-usapan? Dahil sa totoo lang naiinis ako sa'yo. Bakit ka ba naiinis sa akin? Sinasabi ko lang naman sa'yo kung anong naobserbahan ko sa albularyong yon.
Naiinis ako kasi ayaw mong maniwala sa kanya. Ay, una pa lang, nalaman niya kung ilan ang mga anak natin. Maging yung kwintas ni Amy na may luha ng Serena, nalaman niya rin. Kaya paanong peki siya? Pero bata pa siya. Siguro may mga pagkakataon na tama siya. Pero siguradong may mga mali rin siya. Alam ko yan dahil albularyo ang lolo ko noon. Kaya hindi niya ako maloloko, ano? Ay nako, ang mabuti pa, matulog na tayo kaysa pag-usapan pa yan. Kung ayaw mo, edi wag. Maghanap na lang tayo ng iba tulad ng gusto mo. Imbis na pagtalunan, tinulugan na lang namin ang tungkol doon. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng tulog, nagising kami nang makarinig ng napakalakas na pagkalampag. Para bang may sumusubok gumiba sa pintuan namin. Kaya dali-dali kaming bumangon para tingnan kung ano ang nangyayari. Nanay! Tatay! Ano po yun? Natatakot po ako. Dito ka lang, Amy. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas ng kwarto, ha? Pero... Di ba, good girl ka? Dito ka lang, ha? Titingnan lang namin ang tatay mo kung sino yon at kung bakit niya kinakalabog ang pinto. Halika na. Maghanap ka na ng pwede mong ipangampas para kung sakaling masamang tao pala yon, may pwede kang ipanglaban sa kanya. Pero paano ka? Ay ako nang bahala. Di ba may itak ako sa likod ng pinto? Yun ang kukunin ko. Tara na sa labas. Mauna na ako. Magtago ka sa likuran ko. Nauna ngang maglakad si Roddy palabas ng kwarto. Napakalakas ng pagkalabog sa pinto ng kung sino mang nasa labas. Nanginginig ang buong katawan ko sa sobrang kaba. Pero pilit kong tinatagan ang loob ko. Hindi pwedeng manaig ang takot. Ngunit palapit pa lang si Roddy sa pinto. Pareho na kaming nagulantang nang marahas na bumagsak ang pinto sa harap namin. Isang malahiganteng lalaki ang bumungad sa amin. Napahawak ako sa damit ni Roddy dahil sa labis na takot. Anong klase siyang nilalang? Bakit napakalaki niya? Nasaan ang anak ko? Roddy, mukhang si Amy ang tinutukoy niya. Ang anak ko! Ilabas niyo siya! Wala kaming ilalabas sa anak mo! Anak lang namin ang nandito! Binabalaan ko kayo. Kung hindi niyo ilalabas ang anak ko, mapapahama kayong mag-asawa. Dadaan ka muna sa akin bago mo makuha ang anak namin. Sa amin siya! Talagang matigas ang ulo mo, ha? Halika rito! Hindi pa nakakabuelo si Roddy, mabilis na siyang sinugod ng lalaki at hinawakan ng leeg niya. Sa labis na pagkataranta, sinubukan kong hampasin siya ng hawak kong upuan pero imbis na masaktan, nawasak lang ang upuan at maging ako ay hinawakan niya rin sa leeg. Napakalakas niya. Nagawa niyang iangat kami pareho mula sa sahig. Halos hindi na ako makahinga. Inakala kong katapusan na namin pero pareho kaming nahulog sa sahig nang may sumaksak sa tiyan ng higanteng sumasakal sa amin. Habol ang hininga, nakita ko kung paano nagalit ang higante dahil sa sumaksak sa kanya. Naging mas matangkad pa ito. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at ang kanyang mga kuko ay humaba, maging ang kanyang matulis na dila. Kasunod nito ay ang pamumula ng kanyang mga mata. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong layuan mong anak ko? Hindi lang siya ang anak mo, Amelia. Anak ko rin siya. At siya ang tagapagmana ko. Kaya huwag mo kong pigilan sa gusto ko. Kahit ikamatay ko pa ngayon, hindi mo siya makukuha. Ha? At anong gagawin mo? Susubukan mo o labanan? Kahit na alam mo namang hindi mo kaya. Matagal na panahon na ako nagsanay. Alam mo kung saan pamilya ako galing. Kaya alam mo kung gaano ko kadeterminadong mapatay ka. Oo nga pala, ang pamilya mo. Ang pamilya mong matagal na naming pinatay. Kaya sisiguraduhin ko ring mamamatay ang pamilya mo. Galit na muling sumugod si Amelia sa aswang. Gamit ang hawak niyang sibat, sinubukan niyang tusukin muli ang kalaban niyang aswang na mukhang tatay yata ni Amy. Ang mayabang na aswang hindi nakaiwas sa mga pagsugod ni Amelia. Nakakamangha talaga si Amelia. Nagawa niyang sugatan ng aswang ng paulit-ulit hanggang sa puro sugat na ang katawan nito. At mukhang naduwag na rin yata dahil bigla na lang itong umiwas sa huling pag-atake ni Amelia kasunod ng pagtakbo nito palayo. Teka,
Saan siya pupunta? Hayaan niyo na po siya. Ganyan talaga kapag natatalo na. Imbis na lumaban pa rin, tumatakas na. Amelia, sugatan ka na. Ang mabuti pa, maupo ka na muna rito para magamot ka namin. Hindi ho. Kailangan ko na pong umalis. Baka makita pa ako ng anak ko. Aalis ka talaga sa sitwasyon mong yan? Hindi pwede. Hindi na po. Ay, yan na nga bang sinasabi ko? Hinimatay na nga. Gustong-gustong umalis pero hindi na pala kaya ng katawan niya. Teka, bubuhatin ko siya. Tutulungan na kita magbuhat sa kanya. Alam kong masakit ang puwet mo matapos ng pagkakahulog natin kanina. Oo nga, masakit nga talaga ang puwet ko. Mukhang kailangan ito ng hilot. Naku, ikaw talaga, Rodi. Minsan hindi mo rin talaga alam kung kailan ka dapat magseryoso eh. Nakita mo na nga kung anong nangyari sa atin pagkatapos kung ano-ano pang sinasabi mo. Wala naman ako sinasabi Naku, Cynthia, yak ka na naman sa kung ano-ano iniisip mo. Tulungan mo na lang ako rito. Sus, alam ko naman kung ano ibig mo ipahiwatig eh. Oo na. Akala ko lang naman lulusot Teka, tignan mo sugat niya, Rodi. Nangingitim ang paligid. Ano ibig sabihin yan? May kamandag ang aswang na yon. Kailangan nating ipagamot niya sa albularyo. Ano? Paano yan? Saan naman tayo hahanap ng albularyo ng ganitong oras? Kung subukan kaya nating tawagin si Berto. Naku, maghanap na tayo ng iba. Huwag lang siya. Teka nga, bakit ba inis na inis ka sa kanya? Kung kamandag nga yung nasa sugat ni Amelia, kailangan niya ng magagamot. Basta ayoko siyang... Amelia, Diyos ko, ano nangyari dito? Ay, anong ginagawa mo dito? Dito po kayo nakatira? Ang ibig sabihin, ang sinasabi niyong anak ay anak ni Amelia? Magkakilala kayo ni Amelia? Opo, magkaibigan po kami. Nasaan po siya? Nandito, hinimatay siya pagkatapos niyang makipaglaban dun sa aswang. Kumakalat na ang kamandag sa sugat niya. Kailangan ko na siyang gamutin. Teka. Marunong ka ba talaga manggamot? Bahala po kayo sa kung ano gusto niyong isipin. Basta kailangan kong gamutin ang kaibigan ko. Teka, hindi kami sigurado kung magkakilala nga kayo. Aray ko. Bakit mo ba ako kinukurot? Pwede bang manahimik ka na lang ha? Hayaan mo siyang gamutin si Amelia. Walang nagawa si Roddy kundi ang sumunod na lang sa akin dahil talagang mapipinas ang tagiliran niya kapag nagpumilit pa siyang paalisin si Berto. Alam naman niyang wala kaming choice lalo na at nasa bingit na ng kapahamakan si Amelia. Naglabas si Berto ng langis at luyang dilaw mula sa suot niyang belt bag. Pagkatapos ay ipinahid niya yun sa sugat ni Amelia. Nang umusok ang sugat, tinapala niya ito ng luyang dilaw at sinipsip naman ito ang kamandag. Unti-unting nababawasan ang itim sa gilid ng sugat. Ganon ang ginagawa ni Berto. Pinapalit-palitan niya ang mga luyang dilaw kapag nagiging itim na ito. Siguro nasipsip nito ang kamandag na nasa sugat ni Amelia. Maya-maya pa, tuluyang naubos ang itim na kamandag at tinapala naman ni Berto ng mga dahon-dahon ng sugat saka ito tinalian. Paano mo nalaman na nandito si Amelia? Sinabihan niya po akong sundan ko siya dahil kailangan niya ng baka para kalabanin ng tatay ng anak niya. Matagal na niyang sinusundan at minaman-man na naman durugo na yon. Sobrang tagal na. Simula pa nung manganak siya. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung anong nangyari? Kung bakit isang aswang ang tatay ni Amy? Bakit parang wala naman silang relasyon nung aswang na yon? Imposible eh. Imposible po talaga. Si Amelia kasi, ginahasa siya ng tarantadong aswang na yon. Patapos silang patay ng buong pamilya nila Amelia, kinahasa niya to para magpatuloy ang kanyang lahi dahil puro lalaki na lang ang natitira sa kanila. Bakit nga ba pinatay ng mga aswang ang buong pamilya niya? Dahil pamilya sila ng mga manunugis sa albularyo. Ang pamilya ni Amelia ang dahilan kung bakit unti-unting naubos ang lahi ng mandurgo na yon. At ikaw, paano mo siya nakilala? May tinutugis akong aswang kasama ang kaibigan ko manunugis. Yun ay yung isang kasama ng tatay niya. 9 na buwan na nagtiis si Amelia sa kamay ng mga aswang bago namin siya nailigtas. Nung gabi mismo na naitakas ko siya, yun din ang gabi na nanganak siya. Hindi ko na alam na ganun kalalang dinanas ni Amelia. Nakakaawa siya. Tama po kayo. Nakita ko ang paghihirap niya para lang gumaling sa pagtugis ng aswang kasabay ng pagdurusa niya sa araw-araw dahil hindi niya kapiling ang anak niya. Bakit ba kasi iniwan niya ang anak niya sa amin? Alam ni Amelia na susundan at hahanapin siya ng mandurgo dahil gusto nito ang anak niya. Kaya minabuti niyang hayaan ang anak niya na alagaan ng ibang tao. Pero walang sikretong hindi mabubunyag dahil kahit anong pagtatago pa ang gawin ni Amelia,
Natuntun siya nito at nasundan rin kung saan nakatira ang anak nila. Hindi ba namin kailangan magtago? Pwede naman siguro kami umalis dito. Rodi, sa Maynila na lang tayo tumira. Doon tayo magtayo ng bagong lying-in. Hindi na po pwede, Aling Cynthia. Mas mabuti pong harapin na natin ang Mandurugo. Kailangan matapos na natin ang problemang ito para hindi na umaba pa. Ilang taon na nagtatago si Amelia. Kung ganon, anong dapat namin gawin? Kailangan niyo pong maging handa. Huwag po kayo magalala. Tutulungan po namin kayo. At magkano naman ang ibabahid namin sa iyo? Wala naman pong bayad. Pinibiro ko lang po kayo kaninang umaga. Nagagalit po kasi kayo kaagad eh. Walang bayad? May bayad talaga. Di mo lang kami pagbabayaran dahil dumidiskarte ka kay Amelia, no? Hindi po. Nako, wala po akong gusto sa kanya, no? Oo na. Naniniwala na ako. Halatangang may gusto talaga si Berto kay Amelia pero hindi namin yun masyadong inintindi. Mas importante para sa amin ang kalagayan ni Amelia ngayon. Pagkatapos kasing gamutin ni Berto ang sugat niya, inapoy ito ng lagnat kaya pare-pareho kaming nag-alala para sa kanya. Ang hindi namin inaasahan, habang abala kaming lahat kay Amelia, lumabas na pala si Amy mula sa kwarto na puno ng pagtataka. Nay, ano po nangyari sa pinto natin? Amy, hindi ba ang sabi ko sa'yo huwag kang lalabas ng kwarto? Dapat natulog ka na doon. Hindi po ako makatulog. Hinihintay ko po kayong bumalik, Nay. Sila po ba ang dahilan kung bakit nasira ang pinto natin? Kasi... Rodi, ano ipapaliwanag natin sa kanya? Anak, hindi sila ang sumira ng pinto. May siraulo lang na biglang dumating sa bahay natin at kinalampag ang pintuan natin. Hayaan mo, i-report natin sa pulis. Kung ganon, sino po sila? Ito si Berto at asawa niya si Amelia. Nagkaproblema lang sa pagbubuntis niya kaya dito na muna sila hanggang sa maging okay siya, ha? Bakit po ang dami niyang mga sugat? Basta anak, huwag ka nang masyadong maraming tanong, ha? Matulog ka na ron. May pasok ka pa sa school bukas? Sige po. Hindi niyo po ba kailangan ng tulong? Hindi, kaya sige na. Bumalik ka na sa kwarto. Gandang bata. Mabuti at kamukhang siya ni Amelia. Huwag kang maingay at baka marinig ka niya. Pero bakit naman po mag-asawang pakilala niyo sa amin ni Amelia? Nakakaya tuloy. Buti na lang at tulog pa siya. Ay sus, kunwari ka pa. Gusto mo rin naman. Amelia, gising ka na ba? Hinimatay ka matapos mo makipaglaban sa Mandurugo. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi maganda. Mabuti at nasundan mo ko. Nadala mo ako sa bahay mo. Hala, bakit nandito pa rin ako? Amelia, huwag ka na munang tumayo. Hindi ba ganun kalakas ang katawan mo? Tsaka nilalagnat ka. Hindi po pwede rito. Makikita ako ni Amy. Hindi ka niya makikita. Nandun siya sa kwarto niya at natutulog. Hindi mo kailangan magtago sa kanya. Hindi naman niya malalaman na ikaw ang tunay niyang nanay kung di natin sasabihin. Tama si Aling Cynthia, Amelia. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ay, pasensya na po kayo, Aling Cynthia. Pasensya na ho kung kailangan niyo pong maranasan ng ganito ng dahil sa akin at sa anak ko. Kung hindi ko ho siya iniwan dito sa inyo, hindi naman po mabubulabog ang buhay niyo eh. Huwag kang mag-alala, Amelia. Walang problema sa amin yun. Nagpapasalamat pa nga kami sa'yo dahil binigyan mo kami ng pagkakataong sumaya. Ilang taon na kasi kaming malungkot. Simula nung nagkanya-kanya ng buhay ang mga anak namin. Si Amy ang nagbigay kulay sa mundo namin. Tama siya, Amelia. Kaya wag mong ihingi ng tawad ang pag-iwan mo sa anak mo. Akala ko po galit kayo sa akin. Nung pumunta kasi ako rito. Galit talaga ako sa'yo noon. Siyempre, iniwan mo ang isang batang walang kamuang-muang. Pero nang malaman namin ang dahilan kung bakit mo nagawa yun, nawala na ang galit ko sa'yo. Kinuwento mo ba sa kanila, Berto? Kung hindi ko ikukwento sa kanila, malamang na hindi mo yung sasabihin. Sa tingin ko kasi, hindi na kailangan sabihin pa ang tungkol sa nangyari sa akin. Ayoko pong lumabas na nagpapaawa ako eh. Ayos lang sa'yo na nagalit kami sa'yo para sa pag-iwan sa isang bata. Hindi ko alam kung saan mo hinugot ang tibay ng loob mo, Amelia. Hayaan mo at tutulong kami sa abot ng makakaya namin. Marami pong salamat, Aling Cynthia. Hanggat maaari ho, susubukan kong gawin ang lahat para hindi na makalapit sa inyong Mandurugo.
Pero Amelia, may pwede ba kaming gawin para mas lalo naming maprotektahan ng mga sarili namin? Yung luha ng sirenang binigay mo kay Amy, ano bang ginagawa nun? Talaga bang hindi siya malalapitan ng tatay niya kapag suot niyang kwintas na yon? Kaya pa rin siyang lapitan ng mandurugo, pero hindi siya nito mahahawakan dahil sa bisa ng luha ng Serena. Malakas ang bisa nun kaya huwag kayong mag-alala. Mapoprotektahan si Amy ng ibinigay ko sa kanya. Tungkol naman po sa mga dapat yung gawin, tutulong ako na maglagay ng mga pangontra sa loob ng bahay at lying-in para maproteksyonan kayo. Bibigyan ko rin kayo ng anting-anting para madoble ang proteksyon. Kung ganon, wala na pala kaming dapat na alalahanin. Pero wag pa rin po kayong maging sobrang kampante kasi hindi natin alam kung anong klaseng strategy ang kaya nilang gawin para makuha si Amy. Mag-ingat po kayo sa lahat ng oras dahil hanggat hindi namamatay ang pinuno ng mandurugo, hindi titigil ang problema. Tinulungan nga kami ni Berto kagaya ng ipinangako niya para maprotektahan kami. Nilagyan niya ng maraming pangontra ang bahay namin at binigyan din kami ng iba't ibang proteksyon. Nang sa ganon ay magawa rin naming lumaban kung sakasakali. Kahit papaano ay nakampante kami na talagang poprotektahan kami ng mga taong yon. Kung hindi lang namin mahal si Amy, hindi siguro namin magagawa ang bagay nito. Pero dahil napamahal na sa amin ang bata, talagang tinuturing na namin siya bilang tunay na anak. Handa naming gawin ang lahat para mapabuti lang siya. Hindi pa man sumisikat ang araw, umalis na ang dalawa. Ang sabi ni Berto, kaya na niyang alagaan si Amelia sa bahay niya kaya hinayaan na namin sila. Kinaumagahan habang abala kami sa paghahanda ng almusal, nag-usap kami ni Rodi. Oh, anong sabi ko sa'yo? Lehitimong albularyo si Berto, di ba? Oo na, napatunayan na niyang talagang magaling siya. Kasi naman, may pagkamayabang siya nung una kaya nagduda ako magaling naman pala. Alisin lang yung kayabangan sa katawan. Si Amelia lang palang magpapaalis ng yabang niya no? Kaya nga, may gusto pala siya kay Amelia. Kalain mo yun Totoo pala talaga ang tadhana. Ang nilapitan nating mayabang na albularyo, kaibigan pala ng anak natin. Sinabi mo pa. Sa tingin mo kaya, magiging ayos kaya ang lahat? Hindi kaya tayo mapahamak sa pinasok natin? Natural na mapahamak tayo, Cynthia. Pero kakayanin mo bang hayaan na lang siya? Siyempre hindi. Nakita mo kung gaano siya kabait na bata. Hindi siya nababagay para maging tagapagmana ng isang aswang. Sana malampasan natin agad ang lahat ng ito. Pero kung mapatay na nila Amelia at Berto ang tatay ni Amy, ibibigay ba natin siya sa kanila? Kakayanin ba natin? Ngayon palang nasasaktan ako, Rodi. Hindi ko rin naman kayang ipagkait sa bata ang totoong pagkatao niya. Iniisip ko rin kasi na matanda na tayo, Cynthia. Alam kong ako ang may gusto na ampunin siya. Pero hindi ko naisip na umiidad na rin pala tayo. Hindi natin kaya maging malakas palagi para sa kanya. Nanay! Tatay! Ay nako, kagigising mo lang ba, Amy? Opo. Wala na po yung pasyente niyo kagabi? Ay wala na anak. Bumuti na rin kasi ang kalagayan niya kaya pinauwi na namin. Ganun po ba? Ay, nanay! Meron po pala kaming family day sa Sabado. Pwede po ba kayo pumunta? Ay nako, syempre anak. Pupunta kami sa araw na yon. Family day yun Pero nay, baka naman po magaya na naman nung nakaraang taon na biglang may dumating na mga anak. Ayun lang anak. Kung sakali man na hindi kami makapunta ng tatay mo, hahanap kami ng ibang sasama sa'yo. Yung siguradong magpapanalo sa'yo sa games. Alam mo naman na medyo may edad na kami, hindi ba? Hirap na kami sa takbuhan. Naalala mo nung kinder ka na nakitang tuhod namin ng tatay mo dahil sa pagtalon-talon gamit ang sako. Hindi ko na po maalala. Kung sa bagay, bata ka pa noon. Pero basta, bahala na. Kapag walang emergency, talagang pupuntahan natin anak. Sana maintindihan mo kami ng tatay mo ha. Sige po, nay. Wala pong problema sa akin. Pero humabol po kayo ha. Basta makita ko lang po kayo ron. Masayang-masaya na po ako. Naku, napakabait talaga ng anak natin, Rodi. Halika nga rito, anak. Yayakapin ka ni nanay. Bakit po kayo umiiyak, nay? Pasensya na, anak
Talagang sobrang saya ko lang na nabiyayaan ako ng anak na kagaya mo. Huwag na po kayo umiyak, Nay. Naiiyak na rin po ako eh. Manang-mana ka talaga sa akin. Mababaw ang luha. O siya, hindi na nga iiyak si nanay. O ayan, pinunasan ko ng luha ko ha. Habang yakap ko si Amy, hindi ko mapigilang maisip ang lahat ng mga magagandang bagay na pinagdaanan namin kasama siya. Ang lahat ng hirap at saya na dinaanan namin para lang mapalaki siya ng maayos. Parang napakabilis ng 7 taon kasama namin siya. Parang kulang na kulang pa. Hindi man kami magkadugo ni Amy, sobra naman ang pagmamahal ko sa kanya. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya, ang pagmamahal ko sa tunay kong mga anak. Payapa ang lumipas na mga araw. Mabuti na lang dahil ang mahal ng paggawa namin sa pinto ng sinira ng aswang na tatay ni Amy. Hindi namin afford na ipagawa yun ulit kung sakasakaling masira na naman. Epektibo rin ang nilagay ni Berto na walis na nakabaliktad. May naririnig man kaming mga kalusko sa gabi, hindi naman niya yun kayang buksan. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Sabado kung kailan ang family day. Ilang CM na siya, Cynthia? Malapit na to, Rodi. 5 cm na siya. At mabilis ang progreso ng pagbaba ng ulo ng bata. Hindi na tayo aabot sa family day. Kawawa naman si Amy kung hindi siya pupunta. Ang mabuti pa, tawagan natin si Berto. Oh, bakit si Berto? Pwede namang ang anak na lang natin ang tawagan. Katulad nung nakaraang taon. Si Berto at Amelia, mas mabuting silang dalawa ang pumunta. Rodi, Naisip ko na kailangan ding unti-unting makilala ni Amy ang tunay niyang ina para kung sakali man, hindi na siya mahirapan. o siya, sige. Tawagan mo na sila at aayusan ko na si Amy. Ayos ka lang ba, Cynthia? Kung hindi, pwede naman na... Ayos lang ako. Tama ka naman sa sinabi mo eh. Sige, tatawagan ko na siya. Amy, anak. Amy, tapos ka na bang maligo? Opo, tapos na po ako. Magbibihis na po ako ah. Kayo po ni tatay, hindi pa ba kayo magbibihis? Anak, pasensya ka na ha. Kasi malapit ng mga anak yung buntis na pasyente natin. Baka hindi na kami umabot dahil 1 o 2 oras na lang lalabas na yung baby. Ganun po ba, Nay? Sayang naman po. Sino po sasama sa akin? Si Ate Celia po at si Kuya Ruben? Hindi anak, may darating dito mamaya. Mga kaibigan namin sila. Huwag kang mag-alala dahil mababait sila. Magagaling pa. Ay, gusto ko po sana kayo ni tatay. Kahit na hindi po kayo magagaling sa contest, at least kayo po ang kasama ko. Pero naiintindihan mo naman ang sitwasyon, hindi ba? Kawawa naman yung baby, pati na yung nanay niya kung hindi natin sila tutulungan. Opo, naiintindihan ko. Malakas ang kaba sa dibdib ko habang binibihisan ko si Amy. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa unang pagkakataon na magkikita sila ng nanay niya simula nung ipanganak siya. Pakiramdam ko ay isa kong batang ipapamigay ang paborito niyang laruan. Nasasaktan ako pero pilit ko yung hindi pinahahalata kay Amy. Ilang saglit pa, dumating na si Berto at Amelia. Kitang-kita ko ang matinding pagkasabik sa mga mata ni Amelia habang tinitingnan ang anak niya. Amy anak, si Berto at saka si Amelia. Si Berto na muna ang magiging tatay mo tapos itong si Amelia, siya na muna ang magiging nanay mo ha. O diba, ang babata ng mga magulang mo ngayong araw. Mas gusto ko pa rin kayo, Nay. Pero ayos lang po. Magaling po ba kayo sa takbuhan? Huwag ka mag-alala. Mabilis kaming tumakbo nitong nanay mo. Ni Ate Amelia mo pala. Sa pabilisan po kapag may sako na. Huwag kang mag-alala, Amy. Ipapanalo natin ang laban sa school nyo. Yay! Sige po, Nanay Cynthia. Ayos na po sa akin na silang kasama ko. Mababait naman po sila eh. Oo anak, mababait sila. Cynthia, active labor na ang pasyente. Halika na rito. O siya, ingatan niyo si Amy ha. Susunod kami mamaya kapag natapos na naming asikasuhin ang pasyente. Makakaasa ho kayo, Aling Cynthia. Amy anak,
Galingan mo ha. Opo, Nanay. Hirap na hirap akong ngumiti nang magpaalam ako sa kanila. Ewan ko ba pero hindi ko maiwasang mag-alala. Kahit na alam ko namang aalagaan nila si Amy, para akong tangang nakakaramdam pa rin ng takot. Kinikilabutan ako sa tuwing naiisip kong baka kung anong mangyari sa kanila. Mabuti na lang talaga at kinailangan kong mag-focus sa pagpapaanak sa pasyente ko, kaya kahit papaano naibang iniisip ko. Pero pagkatapos kong paanakin ng pasyente at nang masiguro na naming ayos lang sila, bumalik na naman ang kaba at hindi na ako napakali pa. Gustong-gusto ko na talagang sundan sila Amy. Kung iiwan natin sila rito, sino magbabantay sa kanila? Alam mo, kapapanganak lang eh. Pwede naman sigurong ikaw na lang munang magbantay, Rodi. Iba kasi talaga ang kabog ng dibdib ko eh. Hindi naman nila sasaktan yon. Kung nag-aalala ka rin na baka itakas nila yung bata, sa tingin ko hindi nila gagawin yon. Mabait silang dalawa. Hindi yun ang kakaibang nararamdaman ko, Rodi. Basta, hindi ko maipaliwanag eh. Para bang mapapahamak siya sa ibang paraan. O siya, sige na. Para mapanatag ka na, puntahan mo na sila. Ako na muna ang bahala rito. Tawagan mo na lang ako kung sakaling may hindi ka alam, ha? Oo, sige na. Umalis ka na. Nagmamadali akong umalis. Muntik ko pang makalimutang magbihis ng damit na puno pa ng dugo ng pasyente ko. Mabuti na nga lang at pinaalala sa akin ni Rodi. Kakaiba talaga ang kabang nararamdaman ko. Iba ang pagtindig ng mga balahibo ko at ang pagkabog ng dibdib ko. Hanggang sa makarating ako sa school. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong mula sa malayo, kahawak kamay ni Berto si Amy habang naglalakad palayo sa court kung saan ginaganap ang family day. Ngumiti ako at naglakad na palapit sa kanila. Ngunit natigilan ako nang makita kong inalis ni Amy ang kwintas na may luha ng sirena. Hindi lang yon, biglang nagbago ang itsura ni Berto. Natatarantang sumigaw ako para tawagin si Amy pero para itong walang naririnig. Kaya kumaripas ako ng takbo. Wala akong pakialam kahit napakasakit man ang tuhod ko, kailangan ko silang maabutan. Pero agad akong natisod nang kargahin na ng mandurugo si Amy at mabilis silang naglaho. Diyos ko! Amy! Anak! Amy! Aling Cynthia, si Ami po. Nakita niyo po ba? Aling Cynthia, bakit niyo po siya sinampal? Wala kang kwenta! Saglit mo palang naalagaan si Amy. Nakuha na kaagad siya ng aswang. Aling Cynthia, wag naman po kayong ganyan. Bigla pong nawala si... Isa ka pa! Ipagtanggol mo pa itong si Amelia. Dapat hinawakan niyo siya. Kayong mas nakakaalam pero hindi niyo siya binantayan ng maayos. Yung kwintas na binigay niyo sa kanya walang kwenta. Kitang-kita ko kung paano napasunod ng mandurugo si Amy. Inalis niya ang kwintas. Oo. Kasalanan ko, Aling Cynthia. Kasalanan ko to. Kumalma po muna tayong lahat. Walang mangyayari kung magsisisihan po tayo. Kailangan natin gumawa ng paraan para makuha siya. Ako nang bahala, Berto. Ibabalik ko sa Saan ka Amy. pupunta, Amelia? Ano ka ba? Hindi ka pwedeng umalis nang hindi ka handa. At kailan ba dapat maging handa? Kapag patay na ang anak ko? Hindi siya papatayin, Aling Cynthia. Sigurado ako na hindi siya sasaktan ng mga aswang na yun. Mamayang gabi, bilog ang buwan at malakas ang mga aswang sa ganung oras. Doon nila gagawin ng ritual. Anong ritual? Ritual para sa pagsasalin sa kanya bilang ganap na mandurugo. Matagal nang walang babae sa lahing nila. At kung magiging ganap na siyang mandurugo, gagawin siyang paanakan ng mga aswang na naroon. Siya ang lalayian nilang lahat para mas dumami sila ulit. Mga walang hiya! Eh di dapat mas kailangan nating umalis na ngayon at puntahan sila. Kung pupunta tayo ron ng hindi handa, pwedeng ikipahamak natin. Wala akong pakialam. Anak ko ang mapapahamak. Aling Cynthia, maghunos dili ka. Alam kong mahal mo siya, kaya ganito ka kadesididong isakripisyo ang lahat para sa kanya. Pero kung mapapahamak ka o ang mas malala pa ay baka ikamatay nyo, paano yung mga tunay mong anak? Aling Cynthia, magtiwala lang po kayo. Ililigtas namin siya. Ang mabuti pa, umuwi na po kayo. Hindi maganda kung sasama po kayo dahil madadala lang kayo ng emosyon nyo. Mas hindi ko kaya maghintay lang sa kung ano mangyari sa kanya. Berto, sasamahan ko kayo. Lalo ngayon, wala na akong tiwala. Saglit ko lang ipinagkatiwala sa inyo na pahamak na kaagad. Alam kong hindi ko dapat pagsalitaan ng masama si Amelia. Hindi niya naman ginusto ang nangyari sa anak niya. Pero hindi ko mapigilang sumbatan siya nang dahil sa matinding pag-aalala ko para kay Amy.
Kaya pala iba ang pakiramdam ko kanina ay dahil ito ang mangyayari. Kahit hindi ko totoong anak si Amy, meron akong mother's instinct pagdating sa kanya. Kahit gustuhin ko man na sumugod na sa kung saan dinala ng aswang si Amy, hindi ko rin magawa. Hindi ko naman kasi alam kung saan yon, kaya ang tanging magagawa ko lang ay maghintay. Pilitin man nila akong wag nang sumama, wala silang magagawa kung buo na ang loob ko na sumama. Aling Cynthia, hindi po ba masyado pang maaga para pauwiin sila? Kakapanganak lang niya kaninang umaga. Sinigurado kong ayos lang siya. Healthy na. Tsaka hindi maputla. Binigyan ko siya ng sapat na vitamins tsaka gamot. Kung sakali mang may maging problema, tinawagan ko na yung kaibigan kong kumadrona din. Pero kahit na po. Huwag ka nang kumontra. Ikaw nga lumayas ka kaagad sa lying-in ko. Ilang oras pa lang na kakapanganak mo kay Amy. Pagkatapos kukwestiyonin mo ang pagpapauwi ko sa pasyente kung lagpas kalahating araw naman ng nakapanganak. Hayaan nyo na kami. Sasama kami sa inyo sa ayaw at sa gusto nyo. Huwag nyo na kaming pigilan. Dahil parang tunay na anak na naming ituring ang batang yon. Nahihiya na po ko sa inyo, Aling Cynthia, Mang Rodi. Malaki ang pasasalamat ko sa pag-aalaga niyo sa kanya. Kaya ayoko po sanang mapahama kayo. Mapahamak man kami o hindi, desisyon na namin to. Kung ano man ang mangyari sa amin, kami ang may pananagutan ng sarili naming buhay. Pero, Hayaan mo na sila, Amelia. Siguruhin na lang natin na may sapat silang proteksyon. Heto po, Mang Rudy, Aling Cynthia. Buntut pagi po yan at isa sa pinakamabisang panlaban sa aswang. May suot naman po kayong proteksyon kaya hindi po kayo masasaktan ng aswang. Kung yung proteksyon malakas ang bisa, bakit hindi naprotektahan ito si Amy? Base po sa kwento mo, mukhang hinipnotismo niya si Amy. Inakala niya rin ako yun, kaya sumunod siya kagad. Hindi natin kontrolado ang nangyari. Sa totoo lang, may pagkukulang po talaga kami ni Amelia. Pasensya na po talaga at nagpabaya kami. Mabuti at alam nyo. Tama na, Cynthia. Wala na tayong magagawa pa kundi ang iligtas ang batang yon. Ano pa man ang mangyari, iisa lang talaga ang patutunguhan nito. Kailangan talagang mapatay ang mandurugo kasama na ang buong lahi nila. Kaya halina kayo bago pa mas dumilim. Pero alam niyo ba kung siya sila naglulungga? Opo, Mang Rodi. Matagal na namin silang tinitiktikan. Sadyang hindi lang po namin nakukumpleto ang plano. Ano bang plano niyo? Plano po namin na sunugin ang buong baryo nila. Pero dahil sa nangyari, kailangan na muna nating ligtas yung batang yun bago natin yung gawin. Kung ganon, dapat may isa pang plano. May naisip na po ako tungkol dyan. Ipinaliwanag sa amin ni Berto ang mga balak niyang gawin. Inilatag niya isa-isa. Mula sa kung paano papasok sa maliit na baryo at kung paano ito susunugin. Nang handa na kaming lahat, agad na kaming umalis para sugurin ang tribo ng mga manunugis na kumuha kay Amy. Kahit masakit ang mga tuhod ko, tiniis ko yon. Mas mahal ko si Amy kaysa sa mga tuhod ko. Sa edad kong ito, wala na sa akin ang maputulan ng binti kaysa mawalan ng batang nagpapasaya sa akin. Dito lang po kayo, Mang Rodi. Ito po yung lubid na sisindihan nyo sa oras na makuha na namin siya. Paano namin malalaman kung nakuha nyo na siya? Ang layo namin mula sa mga kabahayan. Medyo malabo pa naman yung mga mata ko. Siguro dapat magbigay kayo ng senyales. Gagamitin ko ito. Ito po, may dala akong pito. Sa Amelia rin po meron nito. Kaya lang, mas maigi po sana kung sa inyo na lang po yung isa. Ano namang gagawin namin dyan? Gamitin nyo po kapag nasa panganib kayo. Para kung sakali man, pupunta kami. Sige, mag-ingat kayong dalawa at iligtas niyo si Amy. ibabalik po namin sa inyo si Amy, Aling Cynthia. Marami akong masasakit na salitang nasabi kay Amelia. Nagsisisi ako, Rodi. Hindi ko dapat sinabi yon. Naiintindihan kita, Cynthia. Galit ka lang at mahal na mahal mo lang talaga yung batang yon. Pwede ka namang humingi ng tawad sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito. Paano ba humingi ng tawad? Gawin mo lang sa natural na paraan. Alam kong hirap kang humingi ng tawad. Kahit sa akin nga Kahit kailan hindi mo inamin yung pagkakamali mo Talagang naisingit mo pa yan, ha? Abay, totoo naman Pero kahit hindi mo inaamin sa akin na nagkamali ka, pinapakita mo naman yun sa gawa. Ang hirap kasing humingi ng tawad sa'yo. Baka mamaya lumaki ang ulo mo. Ayos lang naman sa akin. Alam ko naman palagi kang tama basta, kung di mo man kayang sabihin sa kanya sa salita, ipakita mo na lang. Susubukan ko.
Teka, mag-focus na muna tayo sa ginagawa natin. Huwag na rin tayong maingay at baka mamaya ay may makarinig sa atin na aswang. Tumahimik na nga kaming dalawa para mas makapagmasid sa paligid. Habang naghihintay sa pagbibigay senyales ni Berto at Amelia, pinapanood namin sa malayo ang mga maliliit na bahay mula sa kung nasaan kami. Hindi talaga namin makita kung ano ang mga nangyayari. Nagmamadali rin kasi kami. E di sana nagawa namin ang paraan na maghanap ng telescope man lang. Magdadalawang oras na tayo rito, Cynthia. Ano na kaya ang nangyayari sa kanila? Ay, kinakabahan na ako. Corinne, ano kaya kung puntahan na natin sila? Ang usapan dito lang tayo. Hindi natin pwedeng suwayin kung ano man yung usapan. Baka mamaya kung kailan pabalik na sila, saka naman tayo pumasok. Hindi nagka-problema patuloy. Pero paano kung di sila nagtagumpay? Magtiwala ka lang. Ayun na. Naririnig ko na. Ha? Wala akong naririnig. Huwag kang maingay. Makinig ka lang. Medyo bingi ka na kasi. Naku, wala naman akong naririnig. Ay, ayun na nga. Tara na. Hilahin na natin ang lubid. Hilahin niyo ang lubid para kapag sumabog ang mga yan, siguradong patay ang mga kasama niyo. Rodi, ang mandurugo. Hindi mo kami masasaktan. Hindi ko naman talaga kayo kayang saktan dahil sa ginamit yung mga proteksyon. Pero may paraan ako para masaktan kayong dalawa. Pareho kaming nanghina ng makalanghap ng nakakasulasok na amoy. Unti-unting nabalot ng puting usok ang paligid. Maya-maya pa, nakakaramdam na ako ng hilo kasunod ng pagbagsak ko sa lupa. Narinig ko pang tinatawag ako ni Rodi bago ako tuluyang nawalan ng malay. Nagising ako dahil sa sobrang init. Nang idilat ko ang mga mata ko, nagulat na lang ako nang may malaking apoy na sa harapan ko. Rodi, Diyos ko, Rodi, nasaan ka? Nandito ako, Cynthia. Rodi, Diyos ko, akala ko ba nakatakas na sila? Pumito na si Berto, hindi ba? Hindi sila Berto ang pumito, Cynthia, kundi ang mandurugo na yon. Diyos ko, nasa na sila? Si Amy, nasaan na? Hindi ko rin sigurado kung nasa sila, pero sana ayos lang ang anak natin. Diyos ko po, kung hindi man kami makaligtas dito, kahit ang bata na lang, kahit ang anak ko na lang po. Ang hiingay ninyo. Kung hindi lang kailangan ng anak ko ng pagkain, pinatay ko na kayong dalawa. Si Amy, nasan ang bata? Nasan siya? Wala ka ng pakialam doon. Ang mabuti pa, magdasal na kayo at magpaalam sa isa't isa. Bitawan niyo ako! Kapag nakawala ko rito, talagang malilintikan kayong lahat sa akin! Akala ko ba epektibo ang mga pangontra niyo? Bakit nahahawakan nila kayo? Niloko tayo ni Berto, Aling Cynthia. Niloko niya tayo. Ano? Anong niloko? Kasabot siya ng mga mandurugo. Niloko niya tayo. Isa siyang masamang albularyo. Siya ang gumagawa ng lahat ng plano. Hindi ko maintindihan. Pero siyang nagligtas sa'yo noon, hindi ba? Mali-mali ang lahat ng kwentong sinabi niya sa inyo. Sinungaling siya, Aling Cynthia. Niloko niya tayong lahat. Bakit? Ano bang mapapala ako kung tutulungan ko kayo? Walang hiyakan lalaki ka. Simula pa noong una, ramdam ko na talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi mo kasi pinakinggan ang nararamdaman mo. Mas nakinig ka dyan sa asawa mo eh. Walang hiya ka. Papatayin kita. Paano mo pa ako mapapatay kung kakainin na kayo ni Amy? Hoy, Berto! Anong sinasabi mo? Hindi aswang ang anak namin! Hindi niyo siya anak. Kulit niyo rin, no? Isa siyang aswang. Isang aswang naman durugo. Si Amy! Lahat kami ay natigilan nang biglang dumating si Amy. Ang mga mata niya ay pulang-pula, habang panay ang tulo ng laway niya na parabang asong nauulol. Wala akong nagawa kundi ang mapaiyak na lang sa labis ng awang nararamdaman ko. Ang anak namin, tuluyan na siyang naging isang aswang. Amy, anak! Huwag mo kami kainin! Ako to! Ang nanay mo! Sige anak, pagpiestahan mo na ang mga taong yan. Medyo mapait na nga lang ang lasa nila. Pero ang importante ay malaman na ng tiyan mo bago tayo sumabak sa ritual. Sige anak, puntahan mo na sila.
Amy, Diyos ko, huwag anak. Huwag ang nanay mo ito. Pakiusap, huwag mong gagawin ito. Anak, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ni nanay. Anak, anong ginagawa mo? Kainin mo na sila! Huwag, Amy, huwag. Anak ko. Amy, sundin mo ako! Ako ang tunay mong ama! Tila ba isang himala. Imbis na kainin kami ni Amy ay para bang nakontrol niya ang sarili niya. Humarap siya sa tatay niya at buong lakas na itinulak ito sa malaking apoy. Pilit na lumaban ang tatay niyang mandurugo, pero nagawa ni Amelia na makabitiw sa mga aswang na nakahawak sa kanya, kaya natulungan niya si Amy. Buwisit kang bata ka! Ako ang tatay mo! Hindi kanya tatay! Hindi isang amang ipapahamak ang sarili niyang anak! Ito ang nababagay sa'yo! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin, Amelia! Magbabayad ka! Tuluyang itinulak ni Amelia ang mandurugo at nahulog ito sa nagbabagang apoy. Kaagad na nagsigawan ng mga aswang. Halata ang paghihinagpis nila, lalo na nang unti-unti nang nasunog ang pinuno nila. Agad silang nagpuntahan sa nasusunog nitong katawan, pero hindi yon ang pinagtuunan ko ng pansin, kundi ang biglang pagsugod ni Amy kay Berto. Pagkasugod niya kay Berto, akman niya sana itong kakagatin, pero hindi yon nangyari dahil kaagad siyang hinuli ni Amelia. Anak, wag! Gutom ako. Hindi ka pwedeng maging aswang! Gutom ako. Berto, ibigay mo sa akin ang gamot para tumigil sa pagkagutom si Amy sa karne ng tao. At bakit ko gagawin yun? Kung hindi mo gagawin, hahayaan ko si Amy. Ipapakain kita sa kanya. Para namang kaya niya akong labanan. Isa akong albularyo. Isang masamang albularyo, Berto. Kumagana pa rin ang mga proteksyon ko. Pero mukhang nakalimutan mo ang anak ko'y kalahating tao. Kaya hindi tatalabang pangontra mo. Tignan natin kung ganun. Sa inis ni Amelia dahil ayaw nga ni Berto na painumin ng gamot si Amy, pinakawalan niya ito. Kaagad na sumugod si Amy kay Berto at mabilis niya itong dinakma. Lalaban sana si Berto gamit ang mga pangontra niya pero wala yung talab sa lakas ni Amy. Bata lang si Amy pero parang mas malakas pa ang katawan niya kesa kay Berto. Nagawa niyang patumbahin ang mayabang na si Berto at sinubukan itong kagatin. Napuno ng kalmot si Berto dahil sa matatalas na mga kuko ni Amy. Tulungan mo ako, Amelia! Oo na! Bibigyan ko na siya ng gamot! Akala ko ba'y lalabanan mong anak ko? Hindi tumatalab sa kanya mga pangontra ko! Tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Aray ko! Amy, tama na yan! Anak! Nasaan ang gamot? Berto! Eto ang gamot! Inihagis ni Berto ang isang botelya na may lamang kulay pulang gamot. Pagkatapos ay dinampot yon ni Amelia. Nang damputin niya yon ay nagmamadali niyang pinainom kay Amy. Pero nang sumuka na si Amy at naglabas ng kulay itim na likido, humagalpak sa kakatawa si Berto. Amelia, baka peke ang gamot na binigay sa'yo ni Berto. Hindi peke ito, Aling Cynthia. Ako mismong nakakita kung paano niya ginawa. Ano tinatawa-tawa niya? Nakakatawa dahil mga tanga kayo. Ngayong hindi na malakas si Amy, sa tingin niyo ba may maipanlalaban pa kayo sa mga galit na aswang? Diyos ko, Amelia, ang mga aswang nakatingin na sa atin at mukhang bukod sa galit sila. Gutom na gutom pa. Huwag po kayong mag-alala, Aling Cynthia, dahil hindi sila sa atin nakatingin. Teka, bakit lumalapit kayo lahat sa akin? Anong gagawin niyo? Wag! Nang dahil sa mga natamong sugat ni Berto mula sa kalmot at maliliit na kagat ni Amy, siya ang pinuntirya ng mga aswang. Nakakaawa kung paano siya sinugod ng mga ito. Pilit siyang lumaban, pero dahil naalis ni Amy ang kwintas na pangontra niya, wala siyang nagawa. Habang nilalantakan siya ng mga galit at gutom na aswang, tinulungan kami ni Amelia at Amy na makalaya sa pagkakatali sa amin. Pagkatapos ay tuluyan na kaming tumakas. Nagsusumigaw pa si Berto, humihingi ng tulong, pero hindi kami lumingon pabalik. Napakalaking kasinungalingan ang ginawa niya sa amin na pinaniwalaan naman namin.
Nang makalabas na kami sa maliit na baryong yon, pinuntahan namin ang lubid na nakadugtong sa bombang matagal na nilang itinanim. Pagkahila, kaagad kaming dumapa dahil sa malakas na pagsabog nito. Si Berto, Bakit, Amelia? napakalaki ng tiwala ko sa kanya, Aling Cynthia. Ang sakit isipin na isa pala siyang malaking sinungaling. Huwag mo nang masyadong isipin yon, Amelia. Ang importante, nailigtas na natin si Amy. May lahing aswang si Amy. Hindi ba siya bigla na lang magiging aswang? Aling Cynthia, Mang Rodi, kailangan ko po kayong tapatin tungkol sa magiging sitwasyon ni Amy. Amelia, sa tingin ko, mas mabuti kung pag-usapan na lang natin ang tungkol dyan. Pagbalik natin sa bahay, magpahinga na muna tayo. Sige ho, kung yan hong gusto nyo. Alam kong mas mabuti kung pag-usapan na namin kaagad ang tungkol sa sitwasyon ni Amy, pero natatakot ako. Natatakot ako na ang solusyon dito ay ang ilayo siya sa amin. Hindi pa ako handang lumayo sa kanya. Gusto ko pa siyang mayakap araw-araw. Gusto ko pang maalagaan siya hanggang sa paglaki niya. Alam kong selfish, pero selfish ba ang magpakaina? Pagka-uwi namin sa bahay, naglinis lang kami ng katawan pagkatapos ay nagpahinga na. Kinabukasan, nagising kami ni Rodi dahil sa mabangong amoy ng nilulutong pagkain. Cynthia, sino yung nagluluto sa labas? Naamoy mo ba yung niluluto? Oo, siguradong si Amelia yon dahil tayo lang naman ang narito. Ay nako, tara na at lumabas na tayo. Nakakaya naman na siya ay nagluluto samantalang siyang bisita. Dalian mo, bumangon ka na. Heto na nga, hintayin mo ko at masakit ang tuhod ko. Tutulungan na kitang tumayo. Nako, ang bigat mo naman. Huwag ka nang magreklamo. Ikaw naman ang may gusto na tulungan ako eh. Hindi ako nagrereklamo. Kahit kargahin pa kita ngayon eh. Naku hoy, huwag mo nga akong kargahin. Papakita ko lang sa iyo na malakas pa ako at kaya pa kitang buhatin. Diyos ko, Rodi. Huwag mo nang ituloy. Huwag. Ay, nakikiliti ako, Rodi. Rodi! Aray, nahulog tuloy tayo. Ikaw kasi. Alikot mo kasi. Para kang birhen ko makiliti. Nay, Tay, Ay, Hana, Amy. Pasensya ka na. Anak ko ha, ito kasing tatay mo ay napakakulit. nag-aaway po ba kayo? Hindi anak. Naglalambingan lang kami ng nanay mo. Ay, sa wakas po, nalambing niyo na si nanay. Ang sabi niyo po kasi, nahihirapan kayong lambingin si nanay dahil palaging masungit eh. Yun ang sabi ng tatay mo, na masungit ako. Opo, masungit na po kayo palagi kasi menopause na. Grabe ka talaga sa akin ha. Aray ko, bakit mo naman ako binatukan? Talaga namang menopause ka na eh. Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi mo sa bata. Tara na nga sa labas anak. Baka kung ano pa ang magawa sa akin ng nanay mo eh. Halika rito at masasapok talaga kita. Kaagad na tumakbo palabas si Rodi, bitbit si Amy na panay ang hagik-gik. Kahit naiinis dahil kay Rodi, hindi ko pa rin mapigilang matawa dahil sa kanilang dalawa. Palagi talagang tandem ang dalawang yon pagdating sa kalokohan. Tinuturuan din kasi ni Rodi ang bata. Si Amelia nga ang nagluto para sa amin. Ang sabi niya, gutom na raw siya, pero nahihiya naman siyang gisingin kami kaya siya na ang nagluto. Nang makakain na kami at maihatid na ni Rodi si Amy sa eskwelahan, nagpasya na kaming pag-usapan ang tungkol sa sitwasyon naming tatlo. Kukunin mo na ba siya sa amin, Amelia? Mang Rodi, ayoko pong kunin sa inyo si Amy, lalo na at kayo ang nagpalaki sa kanya. Nakita ko kung gaano niyo siya kamahal at ganun na rin siya sa inyo. Kaya sa tingin ko, ang mas maigi po talagang paraan ay ang dalawin siya rito palagi. Kung ayos lang po sa inyo, gusto ko po sanang maging parte ako ng buhay niya. Parte ka naman talaga ng buhay ni Amy. Ikaw ang tunay niyang ina. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko sanang ako lang ang nanay niya. Pero Amelia, alam natin pareho na kailangan ka rin niya. Lalo na't hindi sa ordinaryong bata. Ang kinakatakot ko lang po kasi, baka balang araw masaktan siya. Baka hindi niya matanggap ang sitwasyon natin. Huwag mo nang alalahanin ng anak mo. Mabait siyang bata at alam namin na balang araw, maiintindihan niya ang sitwasyon. Napakaswerte ng anak ko dahil kayo ang nagpalaki sa kanya.
Hindi ako nagkamali na sa inyo ko siya iniwan. Sa ngayon po, Miss Anne, si Amy ay nasa high school na at tuluyan na rin siyang sumama kay Amelia. May edad na rin kasi kami ni Rodi at nagretiro na rin sa pagiging kumadrona. Kasalukuyan kaming nakikitira sa bahay ng bunso naming anak. Palagi pa rin kaming dinadalaw nila Amy at Amelia sa tuwing may oras sila, bagay na ikinatutuwa namin dahil hindi sinira ni Amelia ang pangako niyang hindi niya ilalayo ang anak niya sa amin. Siguro hanggang dito na lang po muna ang kwento namin. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.